Kaya may so na sunod ang laing nga mapambit atong kaubang yapon din sa Catholic Defenders. Aktibo diyon yung mga programa diya sa radyo, sa social media. O niya may soon sa una wa pa ko sa Catholic Defender. Minaw yung ko nila no sa radyo. Bago ni usapon sa tuwang pagtutudlo yahatod karon. Ato kauban, Brother Salvador Doliano Senior alias Veritas. Maayong gabi sa tanan. Okay, dili na ako mo apil sa kay maminaw ra ko. Pero lisod man malibaran akong mga kauban. Kaya utangan po ko og dako kayo sa akong mga kauban kay panalagsar ako mauban nila, no? Actually, wa ko ga huna-huna o kung siya akong itampo sa akong mga kauban ron sa maong exposition, no? Diri sa nasa. Usama ni sa kalihukan yun, no? O apostolado, sa Bible Apostolate, kaya din ako sakop, pero dili lang pirmi makauban sa akong mga kauban. O maninguha ko nga kining higayon na karon na adyo ko'y ikatampo uban sa akong mga kauban. Wa man ko nag-andam, pero naay nahuna-hunaan ako unsay akong ipaambit ninyo karon, no? Sa mga naminaw ron diri sa plaza. Ako na lang ning hawiran brother kay murag hindi paglihok-lihok ko musunod ng microphone sa akong baba. Now, ang nahuna-hunaan ako ron nga itampo ining atong Bible exposition sa Bible Apostolate mao ang ngano ba nga atong panalipdan ang atong simbahan. Ngano panalipdan nato ang atong simbahan. Kay basin ba o naguna-huna mo nga adi na kinahanglan, no? Ato lang yung muna-hunaon nga sa Biblia, ngano ba nga nagtukod si Kristo og simbahan? Ngano nagtukod si Kristo og simbahan? Tungod kay kining maong simbahan na mao may iyang gisugo sa pagtudlo. Pagtudlo. Unsa ang kinabuhi nga nahisubay sa moral? Unsay insakto, unsay dili. Unsay sala o dili sala. Ang simbahan niya mo iyang gisugo sa pagpanudlo ana mao mangani nga si Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15 ang maong simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran, pillar and foundation of truth. So, kay haligi og sukaranan sa kamatuoran man ang maong simbahan, mao na nga maminaw gyud niya. Maminaw gyud niya. Pero lagi kining yawa dili gusto nga maminaw ta sa simbahan sa Ginoo. Mao na nga maningkamot ang yawa unsaon niya paglubog sa atong hunahuna aron dili ta maminaw sa iyang simbahan. Una, maningkamot ang yawa. O unsa may paagi nga himon sa yawa aron dili ta maminaw sa simbahan. Sa panagna ni Propeta Isaias sa Kapitulo 5, versikulo 20, nagingon si Propeta Isaias. Ako lang i-paraphrase para maklaro diretso ba? Okay. Pagbantay mo kaysa moabot ang panahon na ay mga tao nga maghuna-huna o kabaliktaran.
unsa may pasumbingay anang kabaliktaran nga kana kunong itom himoong puti o ang puti himoong itom balihon ba na siguro mo ingon nga di na pwede oy ang itom yun na puti yun na gano ang ato ng gihimong premise aning atong ipahibalo ninyo ron kay ang maong mga pulong ni Propeta Isayas pinasumbingay ang buot ipasabutan na di na literal nga ang itom maitom yun o ang puti maputi yun o balihon ba maang puti himong itom niya itom himong puti itom yun na puti yun na okay now ang buot ipasabot ni Isayas nga moabot ang panahon na ay mga tao nga ang insakto nga pagtulunan himuon nilang sayop o ang sayop o himuon nilang insakto mo ni paagi sa yawa nga haron dili ta maminaw sa iyang simbahan. Gusto sa yawa nga ang gitudlo sa simbahan nga matud pa ni Apostol Pablo haligi og sukaranan sa kamatuoran gusto ang yawa nga iyang balihon nga ang simbahan ko no nagtudlo og sayop o magani ako biktima ko hapit sa unani kay mubiya magid ako sa Katoliko kay abi na ako og sakto ng mga pagtulunan nga gitudlo sa ubang tinuhuan nga ang Katoliko ko no ga simba og Dios unya nagtudlo og mga pagtulunan nga walay basihan sa Biblia nadani ko ana sa una mo nang biyaan unta ko ang Katoliko. Di na ko ganahan musimba, akong mama, ako ng sawayon, ganong magrosaryo-rosaryo nga bawal man na. Pero sa dihang dunay mga tao nga gikasangkapan ang Ginoo nga maka-enlighten ako, nakapasabot nako, ako lang imubok, itaas man wala ko mo dayon o balhin sa ubang tinuhuan unya nabaki na ko nga gitawag ko sa Ginoo nga mo apil aning kalihukan sa Bible Apostolate Catholic Faith Defenders kay isip pasalamat po nga nahayagan ko nakat-on ko o nalig-on yun ang akong pagtuong Katoliko unya maulagi mauna nga siguro katong nakabalunan ako nakailanan ako kay namatay radio program moingon ko nga mauna nga usa sa hinungdan nga nung ni ako yung gidawat ang gihangyo po sa mga kauban nga moapil po ko ron nga maulaw ako kay sige makumuwala diri minaw raw ta ko timbaya lang pero lisod lagi balibaran kung pasalmuton kita niya o mo po ni gusto sa Ginoo nga mo tampo kita mo na nga di kita mo balibad sumaw na nga usbo na ko no ang yawa mangita o pamagi unsaon nga dili ka maminaw sa iyang simbahan. Daghan kay mga pamaagi ron sa yawa. Usa ni ana kanang kung na focus lang yun ta sa atong hunahunaan ng mga kahilayan ba? O kanang mga butang ron nga nasa kalibutan? Mga say kanang gamito niya kanang cellphone, internet, o daghang mga pamaagi ang yawa nga iya kang i-mislead nga haron dili ta maminaw sa iyang simbahan. Usa pa ka paagi sa yawa nga di na ta maminaw sa iyang simbahan nga maka-focus ta sa kanarang mga tawhanong nahimo sa mga sakop sa simbahan. Bisan pa gani diya sa atong mga leader sa atong simbahan usahay gamito na sa yawa po nga aron mabugnaw ta dili ta maminaw sa iyang simbahan. Kaya malo na siguro mo sa akong buti pasabot. No? Kaya naman po yung mga bad examples no? Sa sunod sa itong simbahan. Pero dili noon tanan. Kaya ng mga bad examples sa sunod sa simbahan mo na gamiton sa yawa. Di ba?
siguro mo tuo mo na ko nga naiuban mo ingon nga di na ko mosimba kay di ko ganahan sa pare. Oh, di na ko mosimba kay mauna na yung mga nag-alaga na simbahan nga may raman mo sulti. Wala sa binuhatan. Pag-abot sa balay, pagkagira, ang pamilya walay peace. Oh. Muni gamiton sa yawa. Ngaro di ta maminaw sa iyang simbahan, munang maghimo siya mga pamagi usaon nga bugnaon kaniya. Huwag mabugnaw ka, dili na din ta maminaw sa simbahan. Sa ato pa, dili na din nato kadag importansya. Ang giingon ni Apostol Pablo nga, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kaya kung ingna nga di mo mutuwa na, naman na sa Biblia. Kung di mo mutuwa na, nilampos ang yawa sa paglimbong na to. Ano man? Kaya mo man ay gusto si yawa, di na tamaminaw siyang simbahan. Di ba? Ay kung ingna sayop sa Apostol Pablo, sa iyang mag-ingon nga, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. So kung di ka mutuuan na, something wrong with you. O kung apil mangaling ko, apil ko anak, something wrong with me kung muingon ako nga di ko maminaw simbahan. Di ba? Now, tingari muingon mo nga, daghan mang mga leader sa simbahan po nga dili mayo sumala sa history. Gani, doon ay mga bad popes in history. Now, timan na to nga, ang atong pagpasakop sa simbahan, ang atong gisimba, ang Ginoo. Dili ka ng mga sakop. Di ba? Kung sa may giingon ni Kristo sa Mateo 23, ang iyang gihimong example ba? Sama sa katong tinuhuan pa sa una sa mga Hudiyo, nga dunay mga pari sa maong tinuhuan, mga magtutulo sa balaod, nga dili maayo o binuhatan. Unya, unsay giingon ni Kristo, tubuhi ang ilang gitudlo, ayaw lang ang ilang gibuhat. Buti pasabot, mo focus ta sa teaching, dili sa binuhatan. Kay kung mag-iskot o binuhatan, wala exempted na to. Bisan pag mapari ka, maapostol ka, pwede ka makasala. Sama ni Judas, no? Si Judas, apostol yun to. Di ba? Kaya, isa may kapili niya, ang atong Ginoo. Oh, kung mutanaw ta sa sala o dili maayo nga gibuhat ni Judas, siguro imuon mo nang basihan nga di nakamutuo sa simbahan. Tungod ni Judas, dili na, no? Kunya kanang mga dili maayo nga makita na to sulod simbahan, kanang mga sala unsa diya mga lapses, kana gihimo ng kasangkapan instrumento siya wa aron bugnawon ka, o kung mabugnaw ka di na rin ka maminaw sa simbahan. Din karon dirita sa usapa sa pamaagi sa yawa, aron dili ta maminaw sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Targito niya kana mga teachings gyud, mga pagtulunan. Usa may gitudlo sa atong simbahan nga kanang atong mga sagradong larawan sa mga santos makatabang na sa atong pagtuo. Kaya kung makakita ta sa larawan sa mga santos, ma-remind din ta sa mga balaanong buhat. Di ba? Oh, pero unsay himuon sa yawa para di ta mutuo na. Iyang laino na og sabot. Ug mo na iyang gusto nga mahibaw ano to. Mingon din ng yawa. Mangita ko mga tao nga hibaw na kong instrumento nga ilang itudlo nga ayaw mo tuwa na, ayaw mo ng mga larawan sa mga santos kay mga Diyos na, laing Diyos na, gibawa na sa Diyos ang pagsimba o laing Diyos, gibawa na. Exodo 20. Then ikaw po nga nakanungog nga wag ka kahibalo, wala tuod no na may mga larawan ang Katoliko niya ila man ang gisimba nga lain pong Diyos. So dili gyud ni mauning simbahang Katoliko, siyop gyud ni nakaron kung mutuo ka na mo nang mubiya din ka sa simbahan Katoliko. Ako po usap ko na sa rason unta nako nga mubiya ako sa Katoliko sa una, pero dili day na mao ang gitudlo sa simbahan Katoliko nga kanang mga larawan himuong Diyos. Dili kanang mga larawan sa atong simbahan gihimo na aron nga mutabang nato pahinumdom
Ug niya wala po magtudlo ang simbahan nga himuon nato ng laing Dios. Di ba basa mo og katekism nga libro sa simbahang Katoliko. Katudlo pa ko ang simbahan nga kanang mga larawan atong isipon nga Dios. Simbahon nato ingon nga Dios. Wala oy. Ang gitudlo sa simbahan mahitungod sa mga larawan sacramentals lang, simbolo o representation. Wala gibawal sa Biblia kung maghimo tag larawan basta himuon lang simbolo o representation. Kaya kung bawal ng representation, di bawal din na ito mga picture. Di ba? Representation mo ng mga picture. Kaya ng monumento ni Rizal, o sa Katubangan, o dito sa unahan, o bawal din ang inyong monumento. Kaya iyang rebulto. Yan, narabas Biblia, basta Diyos-Diyos, gubon. Kung Diyos-Diyos ng monumento ni Rizal, di ato ng gubon. Kaya mo, man na instruction sa Biblia. Pero nga nung man ito naguba, kaya hadlok nagpuntas pulis, di ba? Yeah. Di man po na Diyos-Diyos. Wa man po katudlo ang gobyerno nga maghimo tag monumento ni Rizal aron himuong Dios. Wala. Di ba? Wa magtudlo ang gobyerno nga maghimo tag monumento ni Rizal, rebulto ni Rizal aron himuong Dios. Wa magtudlo ang gobyerno ana. Di ba? Kaya himo tag monumento ni Rizal aron nga mapasidunggan po siya. Ato siyang gihimuan og monumento aron nga og makakita ta sa iyang monumento, makahinumdum na inta sa iyang bayanihong buhat. Mo na'y purpose anang rebulto ni Rizal o monumento. Pero wala katudluis gobyerno nga himuon ng Dios. Di ba? Maura po sa larawan sa mga santos. Wala man katudluis mga pare nga himuon ng laing Dios. Unsa may kitudlo sa simbahang Katoliko mahitungod sa mga larawan? Himuon lang simbolo sa presensya sa Diyos, himuon lang representation. Naman sa Biblia, katuling gipahimo sa Diyos si Moises o larawan sa anghel o kirubin. Asa man ang mabasa? Exodo 25, 17 hanggang sa 22. Nga gisugo sa Diyos si Moises paghimo og larawan sa kirubin o anghel. Unsa man tong kirubin? Anghel. Unsa man ang rebultos kirubin? Representation sa mga anghel sa langit. Sa ito pa, dili masuko ang Diyos, wala gabawal ang Diyos kung maghimo tag larawan, isip representation. O simbolo po sa presensya sa Diyos. Kaya katong rebulto o larawan sa anghel, nagsimbolo man to sa presensya sa Diyos. Kaya naman, basaran ko ninyo ng Exodo 25, 17 hangtod sa 22. Nga sa dihang gipahimo sa Dios si Moises o duha ka larawan sa anghel o kirubin, ibutang sa masigakilid atong sunlanan sa kasabutan. Kaya nagingon ang Diyos nga, diri ko makikistorya ninyo, diri ako makikinabi ninyo, kaliwala sa duha ka rebulto sa kirubin. Sa ito pa, katong rebulto niya sa kirubin o larawan sa kirubin, nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Sa ito pa, dili bawal ang rebulto, basta simbolo lang sa presensya sa Diyos. Nakaroon kong mga Katoliko mo kanhilin, ipiya mo kay nituo mo anang mga pastor, ministro nga, gihimo ko ng Diyos ng mga rebulto sa mga santos, misleading. Misleading. Na, karabi tao sa impeachment, di ba? Uso kayo ng pulong misleading. Kung nituo mo nga kanang larawan sa mga santos, Diyos, itudlo ko sa mga pare, nga laing mga Diyos, misleading. Kaya wala katudlo ang mga pare, nga himuong Diyos ng mga larawan. Ang mga pare, katudlo, nga kanang mga larawan na to, sacramentals lang ang gamit, anak. Dili, Diyos-Diyosan. Ang rebulto, mahimo lang Diyos-Diyosan kung himo na itong Diyos. Kung ludhan na ito ingon na Diyos, mahimo siyang Diyos-Diyosan. Pero kung ludhan na ito isip pagkahod, usa lang ka veneration, wala na gibawal. Inumdum ko sa usa ka Iglesia ni Cristo nga, nag-ingon siya na ako ba, nga, kanong inyo mang ludhan ng larawan? Di ba na, nagpasabot nga kung ludhan ng larawan, gihimo na ninyong Diyos ng larawan? Ako siyang giingnan nga, dili tanang pagluhod, akto na sa pagpagka-Diyos. Kaya nahinumdum ko sa usa ka ginikanan nga,
nasuko sa iyang anak nga kanang magdagandagan pa gani wa pa kayo buot ba nga iyang gibunalan ang iyang iyang gunalan na uta ang iyang anak nga kanang wa pa kayo buot ba nga nasangkilan tong figurin sa ilang balay. Pero sa dihang wa pa niya bunali ang iyang anak nagluhod-luhod niya. Nay, ay ko bunaliwan ako, tuyo ah. Oh. Ang maong bata nagluhod sa pagpakiluoy aron dili siya bunalan sa iyang nanay o tatay. Karon kay niluhod man tong anak sa maong ginikanan, sabton ba nga gihimo ng Dios ang iyang ginikanan sa iyang pagluhod? Dili oy. Kay wala sa una-una sa bata nga ang iyang ginikanan Dios. So katong iyang pagluhod sa iyang ginikanan pagpakiluoy lang to, dili aron iyang ipakadiyos. So buti pa sabot, dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Kunya nagi bersikulo sa Biblia nga example paginana sa 2 Kings 1:13. Si Elijah, gilunhan si Elijah. Oh. Kunya sabton ba to nga si Elijah gihimong Dios kay gilunhan? Dili oy. Sumala sa pagtulon ang Katoliko na ay pagluhod nga sabton lang nga veneration o pagtahod sa Griego dulia. Dili luhod nga pagpakadiyos kay kanang luhod nga pagpakadiyos sa Griego ana latria. Dili tanang pagluhod pagpakadiyos, naay pagluhod nga pagtahod lang. Sumuna ang ato pong gihimong sa mga natong mga Katoliko kung nagluhod-luhod na sa larawan sa mga santos, dili nabot ipasabot nga gipakadiyos nato ang mga santos o ang ilang ribulto, gitahod lang nato, givenerate lang nato. Wala himo ang Dios. So wa ta kasala og idolatry. Base sa atong pagtulod ang Katoliko. Nakaroon kung maminaw ta sa mga pastor, ministro sa ubang tinuhuan, ya wa ta kahimalo sa gitudlo sa mga CFD sa Bible Apostolate. O di ta maminaw sa explanation sa mga pare, dito na ta maminaw sa uban nga sigurado man yun nga i-mislead man yun kanila o na nga mungisi ang yawa. Kay mabiyaan man nato ang tinuod nga tinuod. Kung sa'y giingon Isayas, moabot ang panahon nga dunay mga tao nga mag-isip sa insaktong pagtulunan ni isipon nilang sayop ug ang sayop himuon nilang insakto. Kung sa may sayop nga gihimong insakto ron sa daghanan, kanang pagbiya sa original church, nagibiyaan nila ang Katoliko para nila sakto kuno na. Basahan ninyo ang 1 Juan 2:18 o 19. Basahan ninyo 1 Juan 2:18 o 19. Diba, kanang mga tao kuno nga namiya sa original church, itawag nag-antikristo. Sakit kayo, no? Nga, nagtuo kuno kag Biblia niya, tawagon niya kag antikristo. Diba? Pastilan, basahan ko ninyo, di man eh, bakak-bakak ng amo. Yan sa Biblia. Basa 1 Juan 2:18 ang 19. Kadto kunong Libya sa tinuod nga simbahan, original church. Ngayon yung original, kaya dagang kayo mga simbahan ron. Kaya dili original. Di ba? O, ang mubiya kuno sa original church, tawagon ng antikristo. Pastilan sa kita. Nganong antikristo man, kay si Kristo God, supak anang divisions, kanang panagbahin-bahin. Kanang di na mag-usa ba? Supak si Kristo, ana. Juan 17:11 o Juan 17:21. Nga, naingon si Kristo, amahan, mausaon ta sila. Maingon nga ikaw o ako usa. So particular kayo ang Ginoo o usa. Usa ka simbahan. Kaya nga nung ipanaghan man nato. Huwag ka mag-usa. Di ba? Unya, daghan ra man nato nga indifference anang divisions. Nga gihimo rang natural. Nga lahi-lahi o gituhuan, wa ta mag-usa. Mura ka o okay ra na nato. Pero kung ayaw na to, kung tuo na nga itong pagtuo, ang Biblia, di ba na mayo? Ano man, nahuna-aragon ninyo, daghan kayo nga mga lideron o tinuhuan. Lain-lain. Dila na po iskutan, pagkadaghan kayo na ay Felix Manalo, na ay Edie Villanueva, na ay sa pana, Kibuloy, pagkadaghan kayo, Felix Manalo,
Ellen White, o Joseph Smith, daghan kayo. Pero kay balo ba mo, o kinsay unang gipili ni Kristo nga mahimong universal pastor, kanang leader ba? Grace Yuta. Isa iyang gipasabot, na unang leader, si Pedro. Mateo 21:15-17, katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, kinsa may iyang giingnan, at iman na ang akong mga karnero. Basahan ko ninyo, Juan 21:15-17. Kinsa ang giingnan ni Kristo sa dihang taliabot na siyang mukayab sa langit. Katong usaka na ba siya sa langit? Kaya simple, dili man ta niya biyaan ta niya nga, dili siya maghimo og representative. Mayong magbalantay man si Kristo. So, ay ta niya biyaan, maadto na siya sa langit, magpili sa siya representative niya. Di ba? Karon, kinsa man ang gipili ni Kristo nga iyang representative sa dihang mukayab na siya maadto na siya sa langit. Katong naminaw ron, isinggit lang. Kinsa man ang gipili ni Kristo nga mahimong representative niya nga mangulo sa iyang simbahan sa dihang saka na siya sa langit. Kinsa man? Si Felix Manalo, si De Villanueva, si Kibuloy, si Ellen White, si Joseph Smith, kinsa ba? Si Peter Tanche sa CCM. Basahan niyo ang Juan 21:15-17. Si Pedro ang gipili ni Kristo nga mahimong representative niya. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sa laing pagka-istorya, ang unang executive minister dili si Felix Manalo, si Apostol Pedro. Karon, sa tanang tinuhuan sa kalibutan, kinsay katudlo ana nga ang unang executive minister o Pope, Santo Papa, ang unang gipili ni Kristo, si Pedro. Kinsay katudlo ana? Simbahang Katoliko. So, ang Katoliko may katudlo og insakto. Pero, ganong dunay mo ingon ron nga, dili na mao, sayop na! Natuman ang giingon ni Isaias, ang insakto himoong sayop. Di ba? Ang insakto himoong sayop. Aron, dili ta mag-usa. Di ba? So, muna akong giingon ninyo nga, ganong panalipdan na to ang tinuod na simbahan, mo apil ta sa Bible Apostolate, mo apil ta ni sa aning pangunahan ni Doc Gerard, kay gusto na to gipinsahan ang tinuod nga magtutudlo Grace Yuta ang simbahang Katoliko. Kaya naman, di pa ta malipay ana nga nanalipod ta sa tinuod nga teacher. Okay. Di ba ta malipay nga nalipot ta sa simbahan nga original? Kung dili ka manalipod sa simbahan nga original, that means nagpasabot nga kung mapili ang simbahan nga original, sa ato pa ang magpapili nga mga simbahan magtudlo o dili mao. Niya, musugot na ta nga ang atong mga anak ang mutudloan o dili mao. Sugot na ta anak. No? Nga ang atong mga anak, tudloan o dili mao. Kaya ang tudloan nga mubiya sa simbahang Katoliko. Di ba? Unsay pagtuludan sa simbahan nga wala nila tagaig importansya sa ubang tinuhuan nga himuo nilang sayo. Lucas 1:48. Sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag ni Maria og bulahan. Unsang relihiyon na ang katudlo anak? Nga kanang bukal kais katanan nga si Maria tawgon jud og blessed bulahan.
Niya, siguro, moingon ang uban nga, nagtawag man pod mi ni Maria o bulahan. Pero dili gyud sama sa Katoliko nga gipalambo gyud mayo, di ba? Balik-balikon pa mangali sa rosaryo. Sa to pa, kung dili daotan ng magpahambugay, kinsa man gyud unsa man gyud relihiyon na nga kana gyud mapasigarbuso gyud sa pagtawag ni Maria og bulahan. Katoliko. Kay balik-balik pag yun na. Di ba? Naapag yun sa rosaryo. Kunya, unsa may giingon ni Kristo sa Juan 14:12. Kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya labaw pa niini. Sa ato pa, ang Ginoo gusto siya o kanang pagtuo nga mulambo. Kanang mulambo, gid ba? Ato pa, di lang na ita magsaligog kung sa itong inabuhat nila sa una kay si Kristo mangani, di mangali siya supak nga palambuon ginato atong pagtuo nga bisan gani siya nga ayaw lang kay ang akong gibuhat mo'y awata kung mahimo palaboy pag yun nakaroon saan mo na ito na pagkunik anang atong pagtahod ni Maria nga mas nilang Katolikura magiging labi-labi nga nagtahod ni Maria, di ba? Si Kristo ba nagtahod ni Maria o sa iyang inahan? Mungutana ko ninyo Si Kristo ba nagtahod ni Maria? Siguro, mayroon din mo nga nagtahod. Mabasa ba na sa Biblia nga si Kristo nagtahod ni Maria? Huwag ko kabasa. Pero na mabasa na ako nga kinahanglan mo tahod tas ginikanan. Pero litra por litra nga si Kristo nagtahod ba siyang nanay? Litra por litra wala. Pero masabot na to nga nagtahod siya. Kay usama na sa moral law kanang pagtahod sa ginikanan karon kung muuyon mo nako tanan nga si Kristo nagtahod sa iyang nanay Mary, nanay nato unya ingon mas Kristo nga ang buot mo sunod nako mubuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya labaw pa niini sa ato pa kung nagtahod si Maria sa iyang nanay dili daotan sugo pa gali ni Kristo nga palabuhan pa na nato karon unsang tinuhuan nga nagpalabaw ana sa pagka-bulahan ni Maria. Katoliko. Gihimuan ko gribulto, monumento. Di ba? Kung sa may hinungdan, anong gihimuan na ito, monumento sa Rizal. Kaya ito siyang pasidunggan. Di ba? Ato magaling gihimuan siyang monumento, nga bayani lang siya sa gamay nasod sa Pilipinas. Di ba? Gihimuan na ito, monumento si Rizal, nga bayani siya sa gamay nasod lang nga Pilipinas. Unsa pa ka ang mga bayani sa tinuhuan ng ilang kabayani pang tibuok kalibutan sama ni Mama Mary. So kung gihimuan na ito, monumento si Rizal, nasamot ang atong inahan sa manluluwas si Maria. Himuan yun na ito. Mubitaw na atong katedral o di ba atong patron Santo Rosario, naginarawan ni Maria, kay ato siyang gipasidungan, kay inahan siya sa atong manunubos. Kay mahimo man tang inconsistent, gahimutag ribulto, gahimutag monumento ni Rizal, kunya ang atong nanay, spiritually, inahan sa atong Ginoo, di na ito himuan? Di ba? Inconsistent, ana? Yan yung mas Kristo. Palabuhan ko no kung sa iyang nabuhat. Sa ito pa, kung wala na mabuhat sa mga apostol sa ilang panahon nga naghimo sila dako kayong imaheng ribulto ni Mama Mary na natuman ang giingon ni Kristo nga palaboy ninyo. Kung wala na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon niya ato nang nahimo karon di kulahan ta kay natuman ang giingon ni Kristo nga palabuhan pa kuno sa iyang mga sumusunod ang ilang gibuhat niya to dili na isupak si Kristo o pagpalabaw. Pero ang yawa, maingon na yun, aron dili ta mo tuwa na ngita rin siya kuagi. Ngita siya bersikulo din, yang ipagamit anang mga pastor, ministro nga gitukod ng tao. Kutluan niyo ng Revelation 22:18 to 19 nga nag-ingon si Juan diha nga kinsa tong magdugang silutan sa Dios. Kinsa kuno nang magdugang sa pa magpalabaw, magpalambo silutan sa Dios. Di ba? Balihon. Na karon kung dili mo ka bantayan na kay mutuo mo na.
Wingon man din mo nga, ala, sayo pong Katoliko, kailangan mong gidugang, gipalabuan ninyo, gipalambo ninyo mayo. Kaya ingon man si Juan niya sa Revelation 22:18-19 nga, ayaw pagdugang. Unang magtuon ta kay sa impeachment bitaw, importante man ang context. Dili na ng putol-putulon ra, no? Kung putulon-putulon ra, dili ihatag ang tibuok context, mamislead magana. Nakaroon, kung naglambo ang Katoliko, kana na bersikulo sa Biblia. Katong niingon si Kristo, isa tong buhat mo sunod ka na ako, magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya. Labaw pa niini. Katupad, dili dautan ng paglambo o pagdugang nga maayo. Pero, may bersikulo, katong ilang gigamit, nga, nag-ingon si Juan nga, dili maayo ng magdugang. Murag sounds contradictory ba? Murag nagsumpaki ba? Pero wala na magsumpaki kung makahibalo ta sa tibuok konteksto. Kung basahan na to ng Revelation 22:18-19, wala magpasabot si Juan diha nga tanan dili pwede dugangan. Wala mag-ingon si Juan diha nga dili ninyo pwede punan inyong debosyon, dili ninyo pwede punan inyong kanang mga pista, dili ninyo pwede punan inyong manaod sa gobyerno, dili pwede ninyo punan o dugangan inyong kwarta sa bangko, dili ninyo pwede dugangan ng inyong mga palisiya sa inyong organisasyon. O mag-ingon si Juan ana, unsay gipasabot ni Juan nga dili dugangan? Basahan ninyo. Revelation 22:18-19 ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan ang iyang gisulat sa Revelation. Context to context. Ang ipasabot ni Juan nga dili dugangan ang iyang gisulat sa Revelation. Sa ito pa kung dili gusto si Juan nga dugangan ang iyang gisulat sa Revelation, siguro ang ubang mga apostol po, maupod. Una nga, kanang atong Biblia, wala ito na dugangi. Di ba? Chapter 22, verse 18 to murag 22 naman siguro na taman. Wala na pun is Katoliko niya, verse 23, verse 24, verse 25. Wala. So, kung masabta na to, contextually ang giingon ni Juan, wala na magsumpaki. Di ba? Kaya kung sakto na to nga, dautan nyo lang pagdugang sa wala pagtanaw sa context, bisan unsa sayop yun ang pagdugang, gani wa may nakakurik na to kay kita tanan ron mga relihiyon sa kalibutan, daghan man ang ipagbuhat ron nga wala pagibuhat sa mga apostol silang panahon. Kani ding mugamit ang microphone, mugamit ang internet, mugamit ang cellphone sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Wa man gibuhat sa mga apostol kay wala pa man panahon sa ilang panahon. Sa ilang panahon wala pa na. So nga, kung masiplat yun interpret sa Biblia, magpataka yun mungisi ang yawa kay magkabahin-bahin naman yun ka, mudaghan man ng relihiyon. Ako buhing example ko. Sa niyang wa pa ko kasabot sa mga pagtulon ang Katoliko, ano na ako, hapit ko ma-INC. Yan, nakakita po ko sayop sa INC mo, pali na punta ko sa barista. Katong kang Herbert Armstrong, dili nang kang Ellen White. Kaya sa barista, daghan man nag-version po. Ang akong malhinan o sa una nga sa barista kanang kang Herbert Armstrong, kanang nagani publication nga Plain Truth. Pero ako ko madayon o malhin, kay naalagi mga gikasangkapan ang Ginoo nga naka-enlighten ako sama niyang mga kauban na kusluyo. Sila, mga kauban nila, ang nakapasabot nako nang wa yun ko mabalhin sa pagtuong laing pagtuo. So mo na mga igsoon nga ngano nga mahigugma kita sa pagpanalipod sa simbahan nga original. Kay matod pa ni Apostol Pablo, ang simbahan nga original haligi og sukaranan sa kamaturan. Nakaroon kung dili na to dipinsahan ang tinuod na simbahan, ug mapildi pa lang ni, di mga simbahan magpabilin, magtudlog dili mao. Musugot ta ato mga anak tudloan og dili mao. Nga daghan na mga liro nakakaton og dili mao kay daghang nibiya sa Katoliko. Napay moingon nga kanina lay katapusan pa na. Maulaw na ko kay taas na kay to napapay kauban sluyo. Okay. Now,
kini deception nga pagtulunan amo to mutuo ba mo ani daghang kay katudlo ani ron. Wala ko nay relihiyon makaluwas. Tuo mo na. Ako ni tuo mo ko ni sa una. Kina to born again nagwali ani nga wala relihiyon makaluwas. Oh, pero mangdani sila nga maapil ta nila. O muna mag-sounds contradictory ba? Wa ko nay relihiyon makaluwas. Kaya mo lumuasan na yun nagsugod ng pagtulunan na? Sa Biblia ba na nagsugod? Uy, di ka kabasa sa Biblia na. Kaya mo ingon na ba sila nga, tanan ko nilang gitudlo na sa Biblia. Pero pagkutanon sila, asa sa Biblia, nga wala relihiyon makaluwas. Wala na, uy. O, kami dili puros mami kabasa ang Biblia. Ako mga kaobar, nakabasa mo na? Na may ingon nga, kisa may kaobar na ko diri mo ingon nga, mabasa ng pagtulunan nila nga wala ko ni relihiyon makaluwas. Wala. Isa may nagbasa dari Biblia nga naminaw. Tinuod na nga wala relihiyon makaluwas. Awa may ni sakit so wa yun na. Wala magyun na, no? Kuya ngano man nga naay gatudlo anang wala relihiyon makaluwas. Ang tubaga na nganong naay gatudlo ana ang founder ana kanang mga born again may founder anang pagtulunan na. Ano man? Kay kahibaluman sila nga kining Katoliko relihiyon. Ni gusto sila nga muhawa ang mga Katoliko kay mo transfer mo adto nila. Mao na nga patuhuon kanila nga wala relihiyon makaluwas. Aron mo adto kanila. Kay wa may relihiyon makaluwas. Kay mo ingon sila nga relasyon ra mo kano sa Ginoo mo ikuan importante. Di na mo kano kinahanglan ang relihiyon kay wala lagi relihiyon makaluwas. Nakaroon ko makumbinsir ka na kay mo biya mga Katoliko kay mo apil mo kanila. Oh. Diya nagsugod ng pagtulunan wala relihiyon makaluwas. Pero tugaran mo na ko. Wala na sa Biblia ng pagtulunan o supak gina sa kamatuoran. Ngayon, unsa man ay religion. Ako na lang nang gisubli diri kay ako naman ning na-share sa akong radio program. Pero kay bulo ko nga uban ninyo wala ka paminaw. So akong i-share diri. Unsay buot ipasabot anang word o pulong religion. Ang pulong religion gikan sa pulong Latin nga religare. Religare. Unsa may buot pasabot anang religare. Religare means to bind back to God. O kana bang ihikot ta pagbalik sa Dios o ibugkos ta pagbalik sa Dios. Kanong ibugkos man ta sa balik sa Dios kay ang tao god nalayo gumikan sa sala. Ang tao nalayo sa Dios gumikan sa sala. Mo nang kinahanglan ibugkos ta pagbalik, hiktan ta pagbalik, ihikot ta pagbalik sa Dios. Mo na ibut ipasabot anang religion. Sa ato pa, kung muuyon nga ng meaning nga ng religion nga, paghukot, pagbukos na ito pagbalik sa Diyos, ang pangutana, kung hindi na mahikot pagbalik sa Diyos, maluwas na. Hindi na maluwas, kaya hindi man mabalik sa Diyos. Kaya mo may meaning nga ng religion. Kunya ka ng mga buhat, nga Kristohanon, religion man na, naman sa Biblia, nga sa Santiago 1:27 ang putli kunong relihiyon o ang pagduaw sa mga ilo, pagtabang sa mga byuda o mga buhat Kristiyano. Kaya po ng mga buhat Kristiyano, relihiyon. Tama, kaya ang meaning ng religion, pagbukos mo na ito, pagbalik sa Diyos. Ito pa, mga binuhatan na, kaya nagpaila nga, nabalik na sa Diyos. So kung wala ka magbugkos, wala ka magbuhat, anong mga buhat nga, nagpaila nga, naa na to ang Diyos, sao na to magluwas. So, buti pasabot, palsus yun ang pagtulunan nga wala relihiyon makaluwas. Kung mutuod na, mungisi ang yawa na, kay mubiya naman tas original religion. Di ba? So, malikon ko sa pag-ingon, pagtapos, muingon ko, nganong manalipod ka sa tinuod na simbahan, kung tinuod ang nahigugma sa atong mga anak, kinahanglan ang ato iyong padag-on ang tinuod nga simbahan. Kay aron maoy manudlo
Kaya kung mapili ang tinuod nga simbahan, ang magpabiling manudlo, tudluan na itong mga anak kung dili mao. Di ba? O. Hinoon, studian mo na ako sa pagtapos. Mateo 16:18. Nagingon ng Ginoo. Ingnan niya si Pedro. Pedro, tukuron ko ang akong simbahan, bisan hanggang haan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. Sa to pa, abis ako sa og atake ng simbahan na di kini maguba. Di ba? Itaw sa history, tanawa. Pila ka simbahan nga gitukod og tao nagtabang o guba aning simbahan na nilampos ba sila? Wa sila mulampos kanuman. Klaro kayo ang isaan ni Kristo. Bisan hanggang haan sa impyerno dili makabuntog nini. Nagkalig-on inoon matud pas kung kauban diri. Okay. Sa Amerika daghang mga Amerikano na nga na-convert sa Katoliko gikan sa Protestante kanang galing Vice President sa Amerika si J.D. Vance former Protestant na kanang ilang kato si Marco Rubio sa to'y kuha na to. Oh. Protestante po to, Katoliko na ron. Kaya hindi po sa Pilipinas, daghan na mga grupo sa mga pastors na converted Catholic na. Siguro wala mo kahibaluan na, no? Oh. So, nagkaanam hinuog kalig-on ng simahang Katoliko. Napagali lugar nga gamay ra kay Katoliko karon majority na. Sa England po karon, imbis Protestante mo idag. Okay. Oo, naadi kaupan na mo dili si Brad Rooney Castañares, former Pentecostal pastor, minister, o kauban na mo. Oh. So, mauna ano nga ay magtuwa na nga maguba ning simbahan Katoliko. Okay. Di kini maguba. Kaya ako lang mismo, ako na ning giatake sa una, mura ko si Apostol Pablo. Nga, iyang giatake ang simbahan ni Kristo, sa diyang na-convert siya, nahimo na po siyang defender. Mao ni akong kinabuhi. Kauna, nangatake na ko aning Katoliko, pero sa diyang nakasabot ko, nahimo kong defender, kauban nila. Okay. So, daghang salamat o mayong gabi. Okay, salamat kino. Atong kauban, ako Maninoy, no? Brad Silbert, aliati ko Duduyano, Senior, alias Veritas. Okay.